Ang pinakamahusay daw magturo ay ang trahedya at ang takot. Yolanda, isang dekada. Ano yung mga aral ba? Yung mga natutuhan natin? Meron naman. Halimbawa, dahil kailangan na manindak at takutin ng isang bayan na hindi nga naiintindihan ng mga salitang gaya ng low pressure area o rapid intensification, malaki ang kinalaman ng wika at ang kapangyarihan ng mga numero. Para bigyang diin ang panganib na dala ng paparating na halimaw. Kung may bagyo na mapaminsala, ngayon minarapat na ng Pag-asa na gamitin ang katagang super typhoon sa anumang may hangin na higit pa sa 220 kilometers per hour at dinagdag na ang mga signal number 4 at signal number 5. At sa dating sistema ng Pag-asa, ang typhoon ay kahit anong lampas lamang ng 185 kph. Kasi nga naman, iba naman ang dating ng typhoon sa super typhoon. At sa signal numbers naman, di hamak na mas malaki ang 5 kaysa sa 4. At dinagdag lamang yan, alam nyo kung kailan? Noong 1 taon lang. Ano pa ba? Nalaman din natin na paghumupan ng iyakan, sisihan at pangakuan, ang laging pinakahuling matatapos ay ang matitirahan. Kahit ilang milyon pa ang ibuhos mo dyan. Totoo pa rin yan. Kahit ang sumira sa mga tahanan ay hindi bagyo kundi gera at bombahan. Madaling sumira, mahirap magbuo. Hindi kaya para tapos agad sa isang iglap. Ang dapat inapoint nilang mga siwa dyan ay yung mambabatas na magaling gumawa ng subdivision. Ang burahin sa alaala, ang mapait na nakaraan at magpatuloy lang sa buhay na parang carry lang. Yan daw ang superpower natin mga Pinoy. Yan ang ating likas na kapangyarihan. Pero, yan din daw ang ating sumpa. Kahit minsan hindi natin pinakikinggan yung mga super bagyo na talagang pinaghahandaan dahil sineryoso ang warning ng Pag-asa at biglang pagdating supot lang pala. Sa susunod na may mababalitang may parating na bagyo, easy-easy nilang tayong mga loko. Yun nga lang yung dating signal number 2 nung papalapit na ay biglang naging super typhoon. Ano na ngayon? Pero dahil sa Pilipinas tayo, hindi na kailangan ng super bagyo para lumikha ng pinsala. Lalo na sa Maynila. 2 oras lang nabuhos. Armageddon na. Yung best friend natin na bansa, yung mahilig mang-agaw ng dagat, mang-angkin ng teritoryo, at mambangga ng sinasakyan ng mga kababayan nating mangingisda. Naalala nyo yun? Ang laki-laki ng binigay na donasyon. Ang laki-laki. Tumataginting na $100,000 mula sa second largest economy in the world. Mas malaki pa ibinigay ng IKEA. Bilang tulong na nakakainsulto sa bansang tinamaan ng pinakamalalang bagyo sa kasaysayan. At ito na nga, after 10 years, mas level up ang pambubuli sa atin. At nakakainsulto rin kung paanong sa atin pa binabaling ang sisi. Alam natin na hindi dapat hinahalo ang politika sa trahedya. Pero, nitong nakaraang administrasyon ay maingay ang chorus ng mga troll sa social media na minagic umano ng gobyernong Aquino at ng Liberal Party ang perang dapat ay ginamit para sa rehabilitasyon sa nasalanta ng Yolanda. Estratehiya ang trahedya na gamit sa politika. So tuwing may magtatanong na DDS na, nasaan ang Yolanda funds? Buweltahan mo kaya ng, nasaan yung pera para sa pagpapatayo muli ng Marawi? Pustahan tayo, ilang oras lang, makakalimutan mo na lahat itong ating pinag-usapan. Dahil malamang ang atensyon mo ay nakatuon sa paparating na Pasko. Pero, kala mo kung Pasko at bagyo lang ang usapan, ganito. Baka meron ka nakakalimutan ng mga pinakamapinsalang bagyo ay hindi tumatama tuwing tag-ulan o habagat, kundi tuwing para mga panahon ngayon. Ang Typhoon Pablo noong Desyembre, ang mismong Yolanda ay Nobyembre, at ang Typhoon Odette noong 2021. Ilang araw lang bago magpasko ng humataw. Kaya, itong dapat gawin. Tuwing Desyembre, magmatiyag sa kalangitan, mag-monitor sa Pag-asa, ang mga weather bulletin, laging bantayan bago makipagsing-along kay Jose Marichan. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.